Nagsisimula ang video na nagpapakita ng isang may-ari ng bahay na mukhang stress habang tinitingnan ang construction site at mga resibo. Sawa ka na bang pabalik-balik sa hardware? Yung tipong kada linggo, may bagong listahan ng materyales na kailangan mong bilhin at pakiramdam mo para kang nagbubuhos ng pera sa isang balde na butas? Yung akala mo sapat na yung nabili mong semento, bakal at pintura, pero laging may tumatawag sa'yo para sabihing, "Sir, ma'am, kulang po ulit." Kung pamilyar sa'yo yan, manatili ka lang dyan dahil ito na ang video na para sa'yo. Madalas, hindi naman talaga dahil sa laki ng bahay mo kaya nauubos agad ang materyales. Ang tunay na dahilan, maraming diskarte na nangyayari sa site na hindi mo nalalaman. Yung tipong pagdating mo, sasalubungin ka ng mga linyang, "Sir, kulang po ang semento, kailangan pa po ng 10 sako." O kaya, "Ma'am, naubos na po yung pintura, 1 galon na lang po ang natira." At ang paborito ng lahat, "Sir, baka pwede pong dagdag hollow blocks, kinapos po tayo." Pero kapag tinotal mo lahat ng gastos mo mula simula, mapapakamot ka na lang sa ulo. Sobra-sobra na dapat ang nabili mo. Kaya ang malaking tanong, saan nga ba napupunta ang mga materyales na pinaghirapan mo? Simple lang ang sagot. Minsan, dahil sa maling paggamit at sayang sa paghahalo. Pero ang mas malala, minsan napupunta sa ibang construction project. Tama ang narinig mo, ang materyales na para sa bahay mo, sa iba napapakinabangan. Ito ang 3 pangunahing dahilan kung bakit parang bula na naglalaho ang budget mo. Una, overmixing at wastage. Para mapabilis ang trabaho, minsan tinitipid ang semento sa halo o sinusobrahan naman para daw mas matibay, pero ang totoo, nasasayang lang. Pangalawa, ang pinakamasakit sa bulsa, site pilferage. Ito yung mga materyales na dahan-dahang lumilipat sa kabilang bakod o sa ibang site nang hindi mo namamalayan. At pangatlo, ang ugat ng lahat ng ito, lack of monitoring. Kung walang maayos na nagre-record ng pumapasok at lumalabas na materyales, para kang nag-iwan ng bukas na kaha de yero. Kahit sino, pwedeng kumuha at habang ikaw ay abala sa trabaho o nasa abroad at nagsisikap para sa pamilya mo, unti-unting tumatagas ang budget mo, piso-piso, sako-sako, araw-araw. Pero huwag kang mag-alala, may solusyon diyan. Hindi mo kailangang maging 24/7 na bantay sa site mo. Ang kailangan mo ay isang sistema. Una, gumamit ka ng Daily Material Log Sheet. Ito ay isang simpleng papel kung saan isinusulat ang lahat ng materyales na dumadating at ginagamit sa araw-araw. Dito mo makikita kung balanse ba ang pumapasok sa nagagamit. Pangalawa, i-check mo ang tamang mix ratio. I-train mo ang mga trabahador sa tamang paggamit ng semento at iba pang materyales. Hindi lang ito para makatipid, kundi para masigurong matibay at dekalidad ang pagkakagawa ng bahay mo. Pangatlo, at pinakaimportante, mag-implement ka ng Material Gate Pass System. Anong ibig sabihin niyan? Simple lang. Lahat ng materyales o gamit na ilalabas sa site, kailangang may pirmadong gate pass mula sa iyo o sa taong pinagkakatiwalaan mo. Walang pirma, walang lalabas. Period. Para mas sigurado, kuhanan mo ng litrato ang bawat delivery na dumarating. Bilangin mo sa harap ng supplier at ng iyong foreman. Magtalaga ka ng isang material checker o isang trusted foreman na siyang tanging magbabantay at magre-record ng lahat. Tandaan mo ito, ang pangarap mong bahay hindi nauubos sa aktwal na construction. Nauubos ito sa mga materyales na walang bantay, sa mga sako ng sementong hindi mo alam kung saan napunta, at sa bawat pisong nawawala dahil sa kakulangan ng sistema. Kung gusto mong matutunan ang iba pang paraan para protektahan ang iyong investment at siguraduhing bawat sentimo ng budget mo ay napupunta sa tama, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Follow Build Smart Global at tuturuan ka namin kung paano bantayan ang bawat sako, pako at piso ng iyong pinapangarap na bahay. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod,